And welcome to my YouTube video. Ngayon ituturo ko sa inyo yung Fibonacci sequence and the golden ratio. Ano nga ba yung Fibonacci sequence? Fibonacci sequence is a set of number where the sequence is the sum of the two previous number. Tingnan natin tong example natin. Ang F1 natin ay F0 natin is equal to 0 and F1 is equal to 1 and F2 is equal to 1 and F3 is equal to 2. Paano nga ba nangyari yon? Ang sabi dito, i-add mo lang yung dalawang previous number para makuha mo yung susunod na number. Dito ang ginawa niya, 0 plus 1 is equal to 1. Then dito naman, 1 plus 1 is equal to 2 and 1 plus 2 is equal to 3. Then 2 plus 3 is equal to 5 and 3 plus 5 is equal to 8. 5 plus 8 is equal to 13 and 8 plus 13 is equal to 21 and so on. Meron tayong dalawang method para makuha natin yung Fibonacci sequence, which is the coercive relation method. Ito yung formula niya. And the golden ratio method, mamaya ituturo sa inyo yun sa sunod na slide. Para di kayo malito, yung n natin is, ayun yung equal ng term natin. Kung sakali, nahanap natin yung n na F10. Sabihin na natin, nahanap natin F10. Papalitan mo yung n ng 10. Katulad na ito. Ito, punta na tayo sa golden ratio. Ano nga ba ginagamit yung golden ratio para makuha natin yung Fibonacci sequence? Ito yung formula niya. Yung golden ratio natin is laging equal to 1.618. Then, ang kukunin talaga natin dito is yung 618, which is yung tatlong decimal lang. Ganun lang lagi ang gagawin natin, yung pangatlong decimal lang. Pero dito, pinakita ko na sa inyo yung kabuuang decimal niya. Dito naman sa itong symbol na to, ito yung nagre-represent sa golden ratio. For example, itong example na to is from F0 to F20. Ayun yung example niya. Parang pinag-add-add mo lang din siya para makuha mo hanggang makarating ka sa F20. Pero bakit nga ba napunta yung golden ratio sa Fibonacci sequence? Tingnan mo ito. Sabi dito sa example, yung 1597, ito siya, which is yung pang 18 natin na term. Then i-divide mo daw siya sa previous term. Ang kakalabasan niya is 1.651. Diba malapit na siya sa golden ratio? Dito naman sa susunod is 2584, which is the 90th term, and 1597, which is the previous term. Ngayon, i-divide mo siya, ang kakalabasan niya is 1.618. Diba? Pareho lang sa golden ratio. Paano nga ba malaman? May simplest way tayo para malaman yung susunod na term. Kunwari ito. Ito siya, yung 90th term natin, 2584. Ngayon, ang gagawin mo is, i-multiply mo siya sa golden ratio. Ang kakalabasan niya is 4,180.912. So, i-round up mo siya. Ang magiging kakalabasan niya is 4,181, which is ito. Okay, next slide tayo. Ito example natin sa golden ratio. Paano nga ba makuha yung susunod na term? Ito yung Fibonacci sequence natin from F0 to F10. Ito yung formula ng golden ratio. Fn is equal to golden ratio raised to n minus 1 minus golden ratio raised to n. And i-divide natin siya sa square root of 5. Ngayon, ang gagawin natin is bring down natin yung f, papalitan natin siya ng 10, which is yung hinahanap nating term, and equal to 1.618, which is yung
pi, ay yung golden ratio natin, sorry. Then, bring down 10 raised to 10 minus 1 minus 1.618 which is yung golden ratio, tapos raised to 10. Tapos bring down square root of 5. Tapos dito naman, bring down mo siya, pero naka-raise na siya by 10. So, 1.618 raised to 10 is equal to 122.966. Mahaba pa yan, pero ang kinuha ko na lang is yung tatlong decimal. So, i-minus na natin yung 1 sa 1.618. Sa kalabasan niya is 0.618 raised to 10. Then, the square root of 5, 2.236. Ngayon, i-bring down na natin yung 122.966. Then, i-raise na natin sa 10 yung 0.618. And sa kalabasan niya is 0.126. Then, bring down to 0.236. Ayan na siya. Then, dito naman, ima-minus na natin yung 122.966 to 0.126. So, ang kakalabasan niya is 122.84 and copy 2.236. Ngayon, i-divide na natin siya and ang kakalabasan niya is 55.031. So, ang kukunin natin dito is yung whole number lang. So, tatanggalin natin yan. Kung 5 pataas yan, so i-round off natin, magiging 56. Pero hindi naman siya kailangan i-round off. So, ayan na yung final answer. Tama naman, ang F10 natin is 55. Okay, let's find out. Sabi dito, find the Fibonacci number when the n is equal to 15. So, ang hinahanap natin is the 50th term using the recursive formula. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Ayan yung given natin. So, ang hinahanap natin yung pang 50th. Sabi dito, Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2. So, bring down natin, yung n papalitan natin ng 15 which is yung term na hinahanap natin. Then, bring down f, papalitan natin ng 15 minus 1 plus f15 minus 2. Then, next na step natin is, bring down natin to, then, i-minus na natin sila, both side. Ayan, ang kakalabasan. So, ang f14 natin is 377, ito siya, F14, then F13 natin is 233. So, ipagpa-plus lang natin sila, and ayan na yung answer. Ayan na yung 15th term. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo, and feel free to ask question in the comment section, and I'll try to make more videos, and thank you for watching. Bye-bye!